Kumusta maayong adlang Sabado kanatong tanan. Sumakaw sa pa-welcome o welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Secret Love Story. Sa ngalan ni Ate Arlene ayon kini ang inyong ubos nga higala, Ate Nova Banyel. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad. Niadto mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man o gilumutan na sa mga katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling lapas sa panumduman. April 25, 2026 lines watampo na sadang atong paghatagan og pagtagad. And this time, ang atong letter sender, usa ka nagngalang Joseph. Standby Joseph alang sa mong suwat ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Secret Love Story. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bolado. So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni normal na jud ang ako ang una-una. Dili ako daling malimot og mo nang daghan jud kayong salamat. Ako si Annalyn Bolado, taga Yunnan City, Negros Oriental. Kini si Ate Arlene ayon for healthy, happy living Nance. Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abdi ka pa. Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abti kayo akong lawas, walay kapoy sa tibok adlaw, lami pagyod ni ngang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait pero lahi ni. Lami siya, effective kaayo, makapanghinambog yun ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur. Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee. Nang dili magud ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas isa kong tiyan murag puno. Then pag mitainom ko sa Nance Corn Coffee, ma'am, dali kay ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzales, ma'am, 33, San Fernando. Kini si Ate Arlene ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Atong dakong pagtimbaya sa tanang mga gatan-aw sa atong live ingon man sa mga gapaminaw silang tagsa-tagsa ka mga radyo. Again, standby Joseph alang sa mong suwat ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Secret Love Story. Dear Ate Nova, sa matag reunion sa among pamilya, atunay usa ka tawo nga excited na akong makita. Siya si Aliana, ate, ang akong first cousin, nga nahimong parte sa akong love story. Nasayod ko nga sayop, tungod kay blood-related man mi. Apan bag-o mi ninyo husgahan, paminawan ninyo hangtod sa katapusan. Ay haan ako sugdan sa pagsaysay ang tanan. Tuguti ko sa pagpaila sa akong kaugalingon. Tawagan na lamang ko sa pangalan Joseph, 55 years old. Ug kini ang akong secret love story. Ang paghigugma
Usa ka pagbati nga dili gyud mapugnan usahay. Mahitabo kini sa dili gilauman nga panahon ug sa tawo nga wala nato damha nga mahimong espesyal sa atong kinabuhi. Apan wala ko nagdahon nga mahigugma ko sa akong kaugalingong igagaw. Bisan pa man ug adunay daghang tradisyon, kultura ug opinyon nga musupak niini. Dili kalimod nga adunay mga higayon nga ang pagkasuod sa duha ka tawo mahimong hinungdan sa pag-uswag sa pagbati nga labaw pa sa pagkaparyente. Sayop man, apan usahay, mapildi ta sa atong pagbati kaysa sa kung unsa ang tama. Sa bata pa mi Atinov, close na kaayo mi sa kong igagaw nga si Eliana. Sabay mi nga nang dagko sa among baryo. Siya tong bata nga chubby, usahay bulingit ug nawong sa sigig dula. Kuya ang iyang tawag nako, kay magulang pa man ko sa iya og tulo ka tuig. Ma-remember pa nako siya nga sobra ka kulit nga bata. Busa na ay mga higayon nga ginaaway siya sa ubang mga kadula niya. Mudagan dayon siya nako para magpalaban. Ako po dayong kasab-an ang nangaway niya. Pag wala na gustong makipagdula niya, magsunod-sunod na dayon siya nako. Na ako'y mga kababata nga close pod nako. Kasagara mga lalaki Atinov. Lingaw namo ang mga ligo sa sapa. Manguha og mga damang, manguha og mga prutas nga amo makita. Naay mga higayon nga muuban-uban sa amo si Eliana. Apan protective kay ko sa akong igagaw. Busa usahay, dili na lang ko muuban o muapil og dula nila para dili siya mapahamak. Naay milaing mga igagaw pero mga dagko na sila ate. Kaysa among mga manag-igagaw, si Eliana ang kamanghuran, ako dayon ang sunod. Duhara sila ka managsuon, samtang kami 5. Ug ako ang kamanghuran, ug nag-inusarang lalaki. Sa tinuod lang, usahay maglagot ko kang Eliana. Kay dili na ko makauban-uban sa kong mga higala. Kay kanunay na lang kong magbantay kaniya. Usahay ako siyang sibatan ate. Kasuk-andayin ko ni mama o papa. Ngano ko nung wala na ko bantay si Eliana. Wala siya'y kadula o magsigi o hilak kay nangita na ko. Miabot ang panahon nga gikinahanglang mobalhin sila sa Manila. Kay na-hire na dito iyang papa sa dakong kumpanya. Kaliwat ug engineer ang among pamilya. Kini ang legacy nga gibilin kanamo sa among lolo ate. Upat sila ka managsuon ni papa. Tanan sila mga lalaki, mga engineers. Ug ang ilang babaye, usa ka magtutudlo. Sama usab sa mong lola, nga usa ka propesora. Yutaan ang among apuhan ate, nga gimana sa among mga ginikanan.
malimtan nga subo kay ko sa dihang nihawa na sila Aliana. Gusto kong muhilak apan dili na ako pwedeng ipakita sa akong pamilya o sa among mga paryente. 11 years old ko atong higayuna ate. Sa mga niyaging mga katuigan, nasanay ko nga kanunay lang na akong makita ug makauban si Aliana. Makamingaw mang giti ay, labi na nga close ming duha. Nasayod ko nga layo ang Manila. Ug wala ko nasayod kung kanus-an na pud mi magkita ate. Tanging mga sulat ug long distance call lang ang pamaagi para makontak sila. Kay atong higayuna, wala pa may cellphone, wala pa may internet. Dili pa high-tech adtong 80s ate. Pila na ka family reunion na wala sila ka-attend. Tungod kay busy man kanunay ang parents ni Aliana silang mga trabaho. Adto mga katuigan, daghan na ang nahitabo sa akong kinabuhi. Nag-high school, may graduate, nakabaton o pila ka relasyon. Hangtod nga nakatapos ko sa akong pagtuon ug hingpit nga nahimong engineer. Sa akong panumduman nagpabilin nga bata si Aliana ate. Ug sa dihang namatay si lolo, ay hara sila nakabalik. Apan wala nakauban si Aliana ate, kay busy kuno kini sa eskwelahan. Excited pa naman ko nga makita siya pag-usap. Sa haya sa akong lolo, nagka-istorya mi sa papa ni Aliana. Gioferan ko niya nga hatagan ko niya og trabaho sa ilang kumpanya. Iya ko no kong i-recommend. Dili ko no kong magmahay kay dako man ang sweldo. Libre pa ko og Pinoy anan kay sa ila man ko mopuyo. Atong higayuna ate na ako'y trabaho. Apan nga may lang ang sweldo. Busa agi grab na nako ang opportunity ate. Na ako'y uyab adtong panahon. Apan supak siya nga moadto og Manila. May pa kuno og magbulag na lang kuno mi. Sakit man sa buot. Mas gipili na ako ang oportunidad ate. In short, nagbulag mi sa akong girlfriend. Tuod man, miuban ko sa akong uyuan sa ilang pagbalik sa Manila. Excited ko nga makaabot sa Manila ug makita si Aliana. Pag-abot sa balay, usa ka babae ang miabli sa pirtahan. Si Aliana ate. Apan dili na siya ang akong nailhan nga Aliana, nga chubby, nga usahay bulingit ug dagway. Nag-transform na siya sa usa ka gwapa, tangkad, sexy, ug elegante nga babae. Nagtinutukay lang mi ate. Naghulat kung kinsay una manumbaling. Hangtod nga gisita mi sa iyang mama. Mura kuno og dili mi kaila.
Mi pahiyom si Eliana og miingon nga kaila pa kuno siya gihapon nako. Mas ni gwapo lang kuno ko. Nanginit ang akong dagway. Nasayod ko nga nag-blush ko ate. Ingon ko nga wala gihapon siya nagbago. Hilig gihapon siya mag-uto-uto nako. Tapos nangatawa mi. Medyo awkward ang among unang pagkita ate. Siguro kay dili naman mi mga bata. Adtong adlawa, wala mi gibuhat kun dili ang mag-istorya sa among mga recollections. Adtong mga bata pa mi. Puno kini og katawa ug pang-asar sa usag-usa. Gigakos ko niya. Namiss ko no ko niya pag-ayo ate no. Apan wala ko kasabot sa akong gibati ate. Mura ba og lahi ang akong feelings. Pagkasunod adlaw, iya kong gisuroy sa Manila ate. Nangaon mi sa gawas. Ug adtong nakatrabaho nako, ginatreat pud nako siya kanunay ate. Hangtod nga na-realize na mo nga nahulog na ang among loob sa usag-usa. Pareho namong giangkon ang among tinuod nga feelings ate. Nasayod mi nga sayo. Apan dili namo parehong mapugngan ang among gibati. Pila may sugilanon. Nagkauyap mi ate. Apan walay isa ang nakahibalo. Kinahanglan namong itago sa tanan. Hangtod nga naanay nahitabo tali ka namo. Sa kagabi sa dihang tulog na ang tanan. Karit lang nga gisulod siya sa akong kwarto. Nga nakasando lang ug naka-underwear. Gipukaw ko niya sa iyang mga halok. Mipatong siya nako. Nabati na ako ang kainit siyang lawas. Ug gisabayan na nako kini ate. Una niyang gihukas ang iyang sando nga nipis. Ug nakabalandra sa akong atubangan. Ang iyang nakatindog nga Twin Towers at Tenov. Atong higayuna mura ko og nagmukbang at Tenov. Unlimited nga gi-offer ni Eliana ang iyang pagkababayi. Ug virgin pa siya ni adtong tumura. Matag makahigayon mi ang kama ang among venue. Dili makapura si Eliana ate. Sobrang nga kahinam ang akong mabati. Matag performance namo sa kama. Walay nakabalubahin sa among relasyon kundi kami lang. Busa maampingon mi sa tanang panahon. Dili siya pwede mabuntis. Kay dako kining iskandalo sa among pamilya. Kabalumi nga lisod kay magkadugo mi. Daghang musga ug daghang istorya. That time dili pa mi parehong andam nga ipaglaban ang among gugma ate. Apan willing mi nga magsakripisyo ug maghulat sa saktong panahon.
Nagdesisyon ko nga mag-abroad sa Saudi Arabia. Nagtrabaho ko sa ka oil refinery dito ate. Para sa future namo ni Aliana. Apan lisod ang LDR ate. Sa hinay-hinay, nagkalamat ang among relasyon. Tungod kay nagkulang ni og oras sa usag-usa. In short, wala nakalahutay ang among relasyon ug nag-cool off mi ate. Miuli ko para i-settle. Apan ulahin ako ate. Sa akong pag-uli nasayran nako nga kaslo na si Aliana. Murag giduslak-duslak ang akong kasing-kasing sa hait nga hinagiban nate. Nagkaistoryahan na ipami. Ako siyang gipangutana nga nung iya kining nabuhat kan ako. Gitubag siya nga siguro gituyo kini sa kahitasan para dili na mo madala sa kaulaw ang among pamilya. Kay bisan unsa pa ang among buhaton, dili igid pwede ate. Ingon ko nga andam nako nga ipaglaban ang among gugma. Mipahiyom ra siya. Dili kuno namo ipilit ang dili pwede. Ipangutanan nako siya kung nahigugma pa siya nako. Matod niya, buntis na kuno siya. Ug kalimtan na lang namo ang tanan. Tapos mitalikod siya ate. Samtang naglakaw siya palayo kanako, wala siya ilingi-lingi. Adtong higayuna murag ni hunong sa paglibot ang akong kalibutan. Busa nagdesisyon ko nga mobalik sa Saudi Arabia. Ug human sa pila ka tuig, nakabato na pud ko og akong kaugalingong pamilya ate. Ang irony ate Nov, ay hara namo na sayran nga dili di ay mitinuod nga igagaw ni Aliana. Dili ang akong uyuan ang matuod niyang amahan. Nakasala iyang mama, apan gidawat gihapon siya sa akong uyuan. Ugi ang ko niya nga bata nga iya. Gimahal, ugi pangga siya sama sa matuod niya nga anak. Gawas lang kini sa dihang nag-away sila sa isa ka igsuon ni Papa. Nga akong uyuan. Nga maoy bugtong nasayod sa kamatuuran. Sa tinuod lang, nanghinayang ko. Siguro kung nasayod mi sayo pa, kami siguro ang nagkadayon. Apan on the other side, thankful ko kay nakabaton man ko ug buutan og maayong asawa nga mahal mi sa among mga anak. Happy ug kontento ko kung unsa man ang naak ko karon. Kung unsa man ang namagitan kanamo ni Aliana sa una. Closed book na kini ate. Lamang kukutog ug daghang salamat sa paghatag ug pagtaga sa pagbasa sa akong suwat tampo. Sincerely yours, Joseph.
This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation. Kini si Doc John Paul D. Asis. Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Piña. Ang akong pulip, akong gihipo, ning kiyos na alibyuhan siya, ning kiyos siya gamay, ning kiyos. Hantud karon, gamay na lang siya nagpabilin. Ang ako pong gamay na ako nga ning gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Paghibo po na ako ng gamay na po siya, ni ana na po siya ko. Thank you Lord sa nansi ba nga gigamot ni mo ako mga sakit. Magpasalamat jud ako. Ako si Luisa Mercado de la Piña, taga Nasipit. Kini si Doc John Paul D. Asis for Healthy, Happy Living Nuns. Ang non-liniment or lami akong tulog nga ana akong gimintin nga hapas na akong usawang anak. Kami among tulog magabi nya mawa among panuhot. Manilin Madera, taga Tehero Hagna, Bohol. Kini si Ate Arlene ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Kini si Doc John Paul D. Asis. Nagkaproblema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cyst, PCOS o cervical cancer. About po sa Severcare, may disminoryahon po kayo. Pag mainom ko anak, kusog din siya. Din naman ko'y kuan sa una ka nang nakuan man ko sa una sa akong medical nga na ako'y kaning mayuma. Pero sa gawas sa akong matris niya, mo na akong gitake for one way, kaluoy sa Ginoo. Pagpotro na ako gadto sa hospital, nawala na dahil akong mayuma. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando. Kini si Doc John Paul D. Asis for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Daghang salamat Joseph alang sa mong suwat tampo. Ingod man, sa atong mga suking tig paminaw ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Secret Love Story. Mga higala kiniingani nga sirkumstansya nga makigrelasyon ka sa imong close relative. Usa ka dako nga tabu sa atong kultura o usa ka dakong bawal. Unang rason ang pakigrelasyon sa imong kadugo o paryente. Ginabawal dili lamang tungod sa atong moral beliefs. Apan tungod usab sa ginatawag natong genetics. Alang sa mga wala masayod, ginabawal kini tungod kay kung magkadugo ang ang duha ka tawo. Mas dako ang chance nga ang ilang anak mahimong adunay sakit o adunay depekto. Kay pareho man mo og genes o kung naay daot nga gene sa pamilya, mas dali kining maipasa o madoble ang epekto sa bata. Ikaduhang rason kung mahitabo kini, kasagaran, maguba ang relasyon sa pamilya, daghang husga, ug mahimong hinungdan sa away ug kalibog sa mga anak sa ilang identity. Usa Joseph, pasalamati nga ang gidangatan sa inyong relasyon ni Eliana. Pasabot nga giluwas kamo sa panahon nga dili kamo makabuhat sa usa ka dako nga sala. Miskan pag moingon ta nga sa iliwit dili jud ay mo kadugo. Pero sa ngalan nga nabilong mo sa usa ka pamilya, importante nga wala ninyo maguba ang respeto ug panaghiusa sa inyong pamilya. Anyway, before tamulahos, ato sa ning ipang-acknowledge ang ato ang mga suking tig-subaybay. From Brian de la Cuesta of Cebu City, grabiha sa plot twist. Kung nahibaluan pa lang ninyo o sayo nga dili mo tinuod nga mag-agaw, siguro kamo gyud ang nagkadayon ni Eliana. Ay atinos, makarelate gyud ko anang tago nga relasyon tungod sa kahadlok sa pamilya. Sakto gyud to nga gipili na lang ninyo ang kalinaw kaysa iskandalo. From Elena Rojas of Cagayan de Oro. Ay to Cherry Ann Lomokso of Malaybalay City. Ala ka-relate ko gamay ani Ate Nose, pero dili lang yun pwede basta magkadugo. Pero wow ang ending yun. From Dennis Carl Omictin of Tandag City. Timing yun ang pinaka-kontrabida aning storya. Sayang pero mao na gina siya. Shout out DJ Nos Jeffrey Cantarona watching from Binondo, Manila. Thank you. Hi, Ate Nova Rosario Rosenas watching from Apid Island of Inupacan, Leyte.
Shout out to Lorna Salatorio watching from Santo Tomas. From Melanie Quijano of Pagadian City, dili tanan butang atong gusto maato gyud. The timing is everything. Usahay ang tradisyon o kultura gyud ang makababag sa tinuod nga pagbati. Apan sa inyong kaso, usara di ay to kada kong sayop sa pagtuo. From Katarina, Directo of Lantapan. From Milagro Salvacion, bisan pa og closed book na kini, sigurado ko nga doon naghapoy gamay nga dapit si Aliana sa mong kasing-kasing isip imong first love. Maayong hapon natin Nova sa tanang listeners, grabe kayo ang storya makarelate ko gamay. Shoutout sa kumbana nga sige ragpamati ani nga programa matag Sabado from Lorna May G. Villacorte. From Angelica May Sarmiento of Tagum City, hi Ate Nova. Kilig ug sakit akong na-feel sa story. Shoutout sa akong best friend nga always nako kauban na maminaw. Ani ganahan kay mi sa imong programa. Thank you so much. Shoutout to Lani Viola Tindugan Eramis of Sagbang Valencia Negros Oriental. Hi to Angeline Baladsikan watching from Magon, Tantangan, South Cotabato. And hello to Flor de Lisa Palomar Olpos watching from Cavite, Sila. Daghang salamat sa inyong tanan ug kung kamo adunay mga secret love story, pwede kininyo ipadangat ug isend lamang sa atong Sincerely Ate Arlene Facebook page. Mga higala, balik daw man lamang sa pipila ka pahinumdom. Maayong adlaw mga kanans. Andam na ba mo? Kay nagsugod na gyud ang atong Nas Million Bonanza Season 7 Weekly Raffle Draw. Mas exciting, mas daghan entries, mas daghan og chance nga makadaog. Apil na sa Nas Million Bonanza Season 7 Weekly Draw. Unsaon pag-apil para sa atong mga produkto nga Non-Super Plus, U-Aid, Cervicare, Megaman Capsule, Remind Capsule, ug Dawasi. Ang product code makita sa likod sa blister pack. 1 blister pack with code equals to 1 entry. Para sa Nance Coffee and Remind Choco Mix Junior, ang code makita sa ilalom sa box. 1 box with code equals to 1 entry. Para sa Megaman Gold Coffee, ang code makita sa matag sachet. 1 sachet with code equals to 1 entry. Para sa Nance Liniment o Eye Drops, makita ang code kilid sa botilya. 1 bottle with code equals 1 entry. Unsaon pag-send sa entry? Sa mga smartphone or touchscreen users, i-PM o i-send sa Messenger sa Sincerely Ate Arlene Facebook page ang picture sa product code ug i-apil ang mga musunod. Product code, full name, address, cellphone number ug kasinatian o testimony o experience sa produkto. Alang sa mga keypad users, i-text ang product code ug detalye sa 0917-159-5812. I-apil gihapon ang product code, full name, address, cellphone number ug kasinatian. Mas daghan kag gipalit, mas daghan kag entries, mas dako ang chance nga makadaog. Ayaw na paglangan, basin ikaw na ang sunod nga makadaog sa atong weekly draw. Apil na karon sa Nance Million Bonanza Season 7. Parang hirap bang magsalita at magpahayag ang iyong anak? Madalas bang makalimot sa natutunan niya? Mabagal bang makaunawa at sumabay sa klase? Mapapansin mo rin ba na payat, sakitin at mabagal ang paglaki? Huwag hayaan na mahuli siya. Bigyan siya ng tulong sa utak, katawan at paglaki. Remind Chocomix Jr. Masarap na chocolate drink na puno ng vitamins, minerals at nutrients para sa malinaw na pag-iisip, matatag na katawan at mas mabilis na pag-unlad. Smart kids start here sa Remind Chocomix Jr. Subukan na ngayon! Megaman, espesyal nga gidisenyo aron masuportahan ang kinatibuk ang kahimsog sa mga lalaki. Para sa mga lalaki nga gustong magpabiling aktibo ug permi magmalipayon si Mrs. Imnon 2 capsule a day.
Megaman Gold Coffee. Aron pirmi ganado ug dugay magluya, mag Megaman Coffee na. Tibay at lakas hanggang bukas. Cervicare. Alang sa mga babae nga gustong malimpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug aron motultol ang menstruation. Imnon 2 capsules a day. Nance Corn Coffee. Alang sa nindot nga katulog ug kada adlaw makabawas, mag Nance Corn Coffee na. Herbs Med Pharma Corporation. Herbs Med Pharma Corporation. Tigama og tigapod-apod sa Nance and U-Aid, the most effective combination nga mga kapsula alang sa lig-on nga kalawasan higala. Tumar sa 2 capsules a day sa Nance and U-Aid. Cervicare, alang sa mga babae nga gustong malimpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug aron motultol ang menstruation. Before bedtime, tumar og 2 ka kapsula sa Cervicare. Remind Capsule, alang sa update na pangisip gikan sa estudyante paingon kang lolo ug lola. Usa ka memory enhancer nga swak sa imuha. Kini ang imong kinahanglan. Tumar og 2 times a day sa Remind Capsule. Nance Liniment Oil. Sukad kaniadto hangtod karon. Nance Liniment lang gihapon. Basta sakit sa kalawasan, Nance Liniment Oil. Nance Corn Coffee. Alang sa nindot nga katulog ug kada adlaw makabawas, mag Nance Corn Coffee na. Kini ang sekreto aron magpabiling askil. Nance Corn Coffee. Nance and U-Aid, Cervicare, Remind, Nance Liniment Oil, Nance Corn Coffee, gama sa Herbs Med Pharma Corporation. Herbs Med Pharma Corporation. Sa makaw sa padaghan, kaayong salamat Joseph sa musuwat kaagi sa kinabuhi. Mga higala usahay sa atong kinabuhi, adunay mga gugma no nga dili gyud nato makuha. Bisan unsa pa nato ka gusto. Ug dili tungod kay kulang kini, kundi tungod kay dili lang gyud para sa atoa. Joseph, normal ra nga makahuna-huna ka ba nga unsa kahakong kaning mga atong mga what ifs. Pero ayaw kini consider nga panghinayang o regrets tungod sa naudlot ninyo nga koneksyon. Apan lantawa nga ang tanan nahitabo sa inyo ha, nagtudlo kanimo og leksyon. May tungod sa gugma, sakripisyo ug pagdawat. Ang angay nimong lantawon karon, ang mga maayong panghitabo human nimo pilia kung unsay insakto ug kung giunsa nimo pagdawat sa kamatuoran. Nga miskan patuod nga dili ijud mo kadugo, apan dili lang gyud kamo ang para sa usag-usa. Once again, daghan kaayong salamat kaninyong tanan. Kay karon wa naman tiigong oras sa sunod Sabado na sabpuhon. Standby alang sa tong Health Educations Program kauban gahapon si Doc John Paul Diasis ug musunod na dayon si Balong the Great. Sa makausap pa sa ngalan ni Ate Arlene Ayon, kini ang inyong ubos nga hikala, Ate Nova Banyel. Alang sa tong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Secret Love Story. Daghang salamat ug dalaygon ng Diyos.